Magandang araw po sa lahat. This is one of my own stories I made. This story has a relationship to the latest happenings sa Pilipinas, kung saan ay nararanasan natin ang sobrang init na panahon araw-araw, na kahit na sa gabi ay ramdam pa rin natin ang init ng panahon na dulot ng El Nino. Sa sobrang init ng panahon ay pati na rin ata ang mga multo at mga aswang ay nagsilabasan na upang maghasik ng lagim sa mga tao. As we all know naman na sobrang init ng panahon sa Pilipinas pag pumatak na ang summer. At sa init ng panahon ay sumabay pa ang isa sa pinakanakakatakot na kababalaghang nangyari sa amin ng mga kaibigan ko. Last summer ay uso pa ang mga bisikleta and even now, pero that time is yun yung kasagsagan pa ng kalakasan ng pagbibike ng mga tao since may epekto pa rin ang pandemic na nangyari sa atin. Last summer habang nagbobonding kami ng mga matatalik kong kaibigan, ay nagkaayayaan kami na magbike papunta sa bundok malayo sa aming bayan kinabukasan. At ang usapan ay madaling araw kami aalis para tanghali ay nasa bundok na kami at nang makabalik or makauwi din ng hapon sa bahay. Pumayag naman ang lahat at nagkasundo na magkikita-kita na lang kinabukasan. Kung kaya't ako ay naghanda na ng mga gagamitin ko, ang bike ay chinek, kung may mga sira ba, mga susuotin na pang bike, at higit sa lahat ay tubig. Dahil ito ang pinaka-importanting bagay na meron ka dapat pag ikaw ay magbibike, lalo na pag malayo. Fast forward, eksaktong alas 5 ng umaga, ay nagsidatingan na yung mga trisya kong kaibigan at ready to go. Ngunit may isa pang hindi pa dumadating, pero lumipas na. Ang 6 ng umaga ay wala pa rin siya, kung kaya't pinuntahan na namin siya sa bahay nila para sunduin. Ngunit pagdating namin sa bahay nila, ay hindi pa siya nakahanda sapagkat hindi na daw siya sasama sa kadahilanang hindi siya pinayagan ng kanyang magulang. At sabi rin niya na kahit daw papayagan siya ng magulang niya ay hindi pa rin siya sasama dahil bigla daw na may masama siyang kutob o nararamdaman sa pag-alis namin na para bang may masamang mangyayari. Kung kaya't sinabihan din niya kami na huwag na lang ding tumuloy. Pero kami naman ay nagpumilit na tumuloy pa rin nang wala siya at binaliwala yung mga sinabi niya sa amin. Kaya't umalis na din kami at tumuloy sa plano namin. Hindi pa nakakalayo sa bayan ay nagkaaberya na kung saan ay na-flat ang gulong ng isa kong kaibigan, kung kaya't ipinagawa namin ito sa malapit na pagawaan. Sa nangyari na yon ay pakiramdam ko na parang may pumipigil talaga sa amin para tumuloy sa pupuntahan namin. Ngunit isinantabi na lang namin yon at pagtapos na gawin ang bike ng kaibigan ko ay tumuloy na kami sa aming pagpadyak. Pagkatapos nun ay wala naman ng aberyang nangyari sa amin, ngunit sa haba at init ng aming biyahe ay lagi kaming humihinto at umiinom ng tubig na kahit hindi pa rin kami nangangalahati sa aming biyahe ay paubos na din ang dala naming mga tubig. Fast forward ay nasa entrance na kami ng daan pataas sa bundok, kung kaya't sabi ko sa mga kaibigan ko na kumuha na kami ng tubig sa malapit na tindahan dahil pag akyat namin ay wala ng mga bahay sa taas ng bundok at puro puno na lang ang makiktiya doon. Hindi naniwala ang mga kaibigan ko at sabing sa taas na tayo mag-refill ng tubig, imposibleng wala tayong madadaan ang tindahan doon. Kung kaya't hinayaan ko na lang at sumunod na lang sa gusto nila. Pero ang pagkakaalam ko talaga, dahil nakapagtanong-tanong na din ako sa mga nakapunta doon, ay mahirap daw talagang makahanap ng tindahan or bahay man lang mula sa entrance hanggang sa tuktok ng bundok kung saan kami pupunta. Kung kaya't pinagpatuloy na namin ang padyak namin paakyat na kami sa bundok, kung kaya't mas mahirap ng pumidal at puro ahon na ang nadadaanan namin, dagdag pa ang tirik ng araw. Kung kaya't palagi kaming humihinto at umiinom ng tubig. Hindi pa kami nakakarating sa aming paroroonan, ay naubusan na nga kami ng tubig na maiinom, kung kaya't binibilisan na lamang namin at naghahanap ng mapagbibilihan ng tubig. Ilang minuto na kaming nagbibike pataas ng bundok, ngunit wala pa rin kaming makitang mapagbibilihan at puro puno lang ang nakikita namin sa daan. Tanghali na din ng mga oras na iyong kung kaya't hindi lang uhaw ang nararamdaman namin, kundi pati na rin gutom. Sa aming pagpadyak sa gitna ng kagubatan na punong-puno ng mga puno, ay nakaaninag kami sa hindi kalayuan ng isang lumang tindahan. Kung kaya't nagmadali kaming pumadyak papunta sa tindahan na iyon. At pagdating namin sa tindahan ay bumungad sa amin ang isang galon ng kulay pulang inumin at iba't ibang putahe ng ulam na nakadisplay sa tindahan. Saya naman ang mga kaibigan ko, ngunit ako ay nagtaka dahil napakadaming pagkain ang nakadisplay. Ngunit ang lokasyong ng tindahan ay napakalayo sa bayan at parang walang mga taong kumakain dito. Kung ikaw ang nandito sa posisyon namin at gutom at uhaw ka ay agad-agad kang mapapabili. Bababa pa lamang kami sa aming bisikleta ay sinalubong na kami ng isang matandang babae
at inaalok niya sa amin yung pulang juice na para bang ipinipilit sa amin na ipainom ito kahit hindi pa naming sinasabi na gusto naming ito. Ang sabi ko naman ay, "Sandali lang po inay at kami po muna ay uupo bago kami bumili ng inumin." Ngunit pinipilit pa rin niya kaming uminom na ng pulang inumin na iyon. Kaya ako naman ay sobrang nagtataka na ng mga oras na yon. Nakangiti lang ang matanda habang inaalok sa amin yung inumin kung kaya ay feeling ko ay sobrang creepy nito. Napilitan ata ang kaibigan ko kung kaya't aabutin na sana niya ang juice at iinumin ng biglang may sumigaw na lalaki sa hindi kalayuan at tumatakbo ito papunta sa amin ay sumisigaw na, "Huwag! Huwag mong inumin yan! Huwag kayong kakain o inom sa tindahan na yan! Umalis kayo sa lugar na yan!" Sa sobrang gulat ng kaibigan ko ay nabitawan niya ang iniabot na inumin ng matanda sa kanya. Pagkarinig ng matandang tindera at pagkakita niya sa lalaki na iyon ay galit na galit ang mukha niya na umalis kung nasaan kami ng mga kaibigan ko. Pagkaalis ng matandang tindera ay inilayo kami ng lalaking iyon sa tindahan at ipinaliwanag ang lahat at ang sabi ay, "May nakain ba kayo o nainom sa mga putahe at inumin na andon sa tindahan?" Sabi naman namin ay wala at kakatanggap lang ng kaibigan namin sa pulang inumin na ibinigay ng matanda. Sabi naman niya, ay mabuti na lang daw at napigilan niya kami dahil pag tumikim o uminom na daw kami ng mga bagay na andon sa tindahan na iyon, ay hindi na kami makakaalis sa tindahan na at baka kami na raw sana ang susunod na mga putahe na i-display sa tindahan. Dahil ang ipinapainom daw ng matandang iyon ay hindi juice, kundi ay dugo ng mga tao at yung mga iba't ibang mga putahe ng pagkain na nakadisplay sa tindahan na iyon ay mga karne ng tao na mga kumain at uminom sa tindahan na iyon. Natakot kami at kinabahan sa sinabi ng lalaking iyon. Nagpakilala siya at sabi niya na isa siyang albularyo sa barangay malapit sa kung saan namin nakita yung tindahan at sabi niya na napadaan lamang siya doon dahil kumuha siya ng mga kahoy na gagamitin sa panggatong. For your information lang, ay ilang minuto na lang ang layo ng tindahan na iyon sa pupuntahan namin at may maliit na barangay doon kung saan nakatira yung lalaking albularyo na tumulong sa amin. At sabi din ng lalaki ay aswang daw ang matandang iyon at sa tuwing may mga dayo o mga taong bago lang sa lugar na napapadaan at nasisiraan sa part na iyon ay saka lang nagpapakita ang tindahan. At ang matandang iyon kung saan ay inaatake niya ang mga ito sa paraang pag-aalok ng mga pagkain at inumin na iyon. At kapag tumikim sila kahit onte ay mahihimatay sila at siya namang kikilos ang matanda upang pagpaparte-partehin ang mga katawan ng mga tao at iluluto upang mayroon siyang kainin at ipang di-display sa tindahan. Medyo nakalayo na kami sa tindahan kung kaya't tumingin ako kung saan nakatayo ang tindahan. Ngunit sa pagtingin ko ay katakatakang nawala ang tindahan na ito ng parang bula. Sinamahan na kami ng lalaking tumulong sa amin hanggang sa makarating na kami sa aming destinasyon. At pagkatapos namin doon ay umiba na kami ng ruta pa uwi, kung saan mas malayo. Ngunit mayroong mga bahay sa daan, hindi na katulad ng dinaanan namin nung papunta kami sa bundok. Laking pasasalamat namin sa lalaki na iyon at nakauwi din kaming ligtas sa aming mga bahay. Simula noon ay lagi na naming sinisigurado na may laman ang mga tubigan namin pag kami ay aalis at papadyak. Salamat po sa pakikinig. You can write your scary stories in the comment section and let's talk about it. Thank you for watching.